Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, mga kapatid,
Ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consumatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, okay. So, narito po tayo sa araw na ito, mga kapatid, upang ipahayag ang programa ng The Kingdom of God na ayon po sa binigay ng aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonansa. So, una sa lahat ay narito po kami sa harapan. Nandito po ang ating mga kapatid na walang iba kundi ang ating Haring Rubel Baltasar, na siya po ang provincial leader dito sa province of Quirino. So, narito rin po ang ating kapatid na walang iba kundi ang ating Hari Roger Pagumpana, na siya rin po isang provincial leader na nadestino sa Isabela Province. At nandirito rin po ang ating isang kapatid na walang iba kundi si Haring Gerson del Rosario, na siya rin po ang provincial leader ng Biskaya. At ang ating kapatid na walang iba, nandirito rin po si Hari Nicomedes Rapio, na siya po ang barangay leader ng Lusod, Madela, Quirino. So, narito na naman po kami, mga kapatid, upang ipapahayag ang programa ng kaharian ng Diyos na mula po sa aming mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonansa. So, bago po tayo mag-umpisa, ay nais po naming ipakilala sa inyo ang aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Pilimon Ondok Riambonansa. At yan din po sa mga 12 tribes, o walang iba ang ating mahal na prinsipe, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonansa, na siyang Pangulo ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at siya rin po ang President ng The Kingdom of God. So, mapagpalang oras po, mahal na Prinsipe, doon po sa Dapitan, Shrine City, Zamboanga del Norte.
at gayon din po sa mga 12 tribo, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional director ng Region 2, walang iba kundi si Haring Edgar Palor Ligotom. So mayong gabi, Hari, at sa mga provincial leader sa buong Pilipinas, municipal leader, barangay, down to purok leader. So, ngayon, ay atin na naman pong umpisahan ang ibinigay ng aming mahal na dakilang guro, ang pagpapatunay o mga patotoo patungkol sa kaharian ng Diyos. Kung nasaan na nga ba ang kaharian ng Diyos, at ano po ba ang mga layunin o programa ng ating Panginoon dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat sabi nga ng Panginoon na ang kaharian ay binigay na doon sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. Kaya intindihin po natin ang mga kasulatan o ang banal na kasulatan, sapagkat ito po ay plano ng Diyos. Hindi po ito basta-basta plano lamang ng tao, mga kapatid. Ito po ay plano ng Diyos. Kaya ngayon, may mga binigay ang aming mahal na dakilang guro na mga pagpapatunay na kung paano natin mahanapan o hanapin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kaya nandito po kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya magandang gabi sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, umpisan na po natin ang nasimulan sa araw na ito, mga kapatid, upang ipahayag o ang mga pagpapatunay patungkol sa kaharian ng Diyos. So, nandito po ngayon ng ating kapatid na walang iba kundi si Haring Nicomedes Rapio. So, Hari, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Bago sa lahat ay nais ko munang magbibigay-pugay sa atin mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. The 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotom, at sa atin Reyna Rose Padillo Ligotom, at saka yung baby nila, Prinsesa. Sa 70 prophets, kinabibilangan ng aming provincial leader ay provincial director dito sa province of Quirino,
Haring Rubel Baltasar at saka sa lahat ng mga municipal, barangay down to Purok, at lubos akong gumagalang sa mahal na prinsipe Rocky Wayriam Bonanza na president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa atin mahal na Haring Adolfo Biriam Bonanza na siyang presidente ng The Royal Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa atin municipal, walang iba, Reyna Merly Baltasar. Magandang gabi sa lahat. Bago sa lahat ay ang tema natin ngayon ay nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, patutunayan ko sa inyo, mga kapatid, na kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaiah 2:8. So ganito po ang mababasa ayon po sa Isaiah 2:8. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Ito ang lupain ni Jacob. Puno ng Diyos-Diyosan. Ang lupain na ito ay may mga muhon bawat sulok. Ang tanong, mga kapatid, saan ito makikita? Na mula apare hanggang hulo. At napuno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Ang tanong,
Mga kapatid, saan ito naganap? Mula pare hanggang pulo na ay puno ng Diyos-Diyosan. Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Pilipinas lang. Walang iba bansang Pilipinas. Kaya hindi kami natatakot na ipagsigaw sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan na hinula ng Diyos, walang iba bansang Pilipinas. Maraming salamat sa atin mga kapatid. At magandang gabi sa atin lahat. Ako po ang lingkod, Haring Nicomedes Rapio, naka-assign dito sa Barangay Luzon, Madela, Quirino. Ibigay ko naman ito kay Haring Gerson del Rosario. Okay, so maraming salamat, Hari. So, magandang gabi, mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon dito sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid, si Reyna Merlita Balcazar. Okay, so bago po kami magpatuloy, isang pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyam Bonanza. At ganoon din po na kami po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. And at the same time, siya po ang President ng The Kingdom of God. At ganoon din sa kanyang kapatid, walang iba, Hari Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation or PDDMC. At sa lahat po ng mga royal family ng Reyam Bonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyong mga nanay. At sa lahat ng mga 70 prophets, sa lahat ng mga 12 tribes pala, sorry.
at sa lahat ng mga 12 apostoles. Yan, at kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2. Walang iba, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa kanilang prinsesa. Yan. So magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat ng mga provincial leader, kinabibilangan po ng aking ina sa probinsya ng Biskaya, si Reyna Shirley del Rosario at si Reyna Wilma Mercado, at ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario, na na-assign din po sa Nueva Vizcaya. Yan. At sa probinsya ng Isabela, dyan po ang aming kasama, Hari Roger Pagumpana, at si Hari Ilino Darakan, si Hari Delberto Lacerona, at si Hari Oliver Resurrection, at sa Ilagan si Hari Ruel Agustin. Yan. At dun sa naman sa Cagayan, andyan po ang aming kasama, si Prince JB Sales at si Hari Gilbert Gaa. So magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang ipahayag na naman sa inyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na walang ibang nakapagbigay ng tamang kahulugan liban lang po ang aming mahal na Supremo, mahal na Hari Filemon Ondo Triambulanza. At sinaliit na pa ito ng Diyos sa mga talinhagang salita. Yan. Na wala pong nakapagbigay kahulugan liban lang ang aming mahal na guro, mahal na Hari Filemon Ondo Triambulanza. Okay, sa gabing ito ay tatalakayin na naman namin ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ano ba itong kaharian ng Diyos? Kaya alamin natin kung saan nag-umpisa itong kaharian ng Diyos. At alamin po natin ang kilos at galaw ng daigdig upang yung bansa na ating babanggitin ay nauukol ba or tugma ba yung plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya ano ba itong kaharian ng Diyos, mga kapatid? Saan ba ito nagmula? Ang kaharian ng Diyos ay nagmula pa kay Saul, David, and Solomon. Yan. Saan, mga kapatid? Nag-umpisa po doon sa bansang Israel. Mga kapatid. Naghari po sila sa bansang Israel. Ilang taon? Naghari po sila ng 40 years. Mga kapatid. 40 years po sila naghari. Saul, David, and Solomon. Yan. Yan po nag-umpisa yung kaharian. Nung natapos si Haring David sa taong negative 997 BC. Ang tanong, yung plano po ba ng Diyos ay nagpatuloy? Nagpatuloy.
na si Saul, David, and Solomon, yan ay pinili ng Diyos. Mga kapatid. So, nagpatuloy yung plano ng Diyos, mga kapatid. Subalit, hindi na doon kaharian, hindi na doon sa Israel. Kaharian na ito sa buong daigdig. Yan. 4 na kaharian yung ginamit ng Diyos. Na ang una ay ang bansang Babylonia. Yan. Naghari po dyan si King Nabucodonosor. Mga kapatid. Yan ang unang pinili ng Diyos na kaharian sa daigdig. At nung natapos si King Nabucodonosor, ang pangalawang kaharian sa daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Sino ang ginamit na naman dito ng Diyos, mga kapatid? Ang sumunod na naghari ay si King Cyrus the Great. Mga kapatid. Na naghari si King Cyrus the Great sa loob ng 207 years. Matagal na panahon. At nung natapos si King Cyrus the Great, ang sumunod na naghari sa daigdig ay ang bansang Greece. Yan ang pangatlo na kaharian sa daigdig. Na naghari ang bansang Greece sa loob ng 163 years. At ang pang-apat na kaharian sa daigdig ay ang bansang Roma. Yan ang pang-apat na kaharian sa daigdig. Mga kapatid, na naghari po sa loob ng 476 ay 644 pala 644 years ang habang panahon, mga kapatid. So, nung natapos yung 4 na kaharian, ang tanong, may kaharian pa ba sa daigdig? Mga kapatid. So, wala na. Diba? Subalit, meron mga nag-ambisyon, subalit hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi pinahintulutan ng Diyos. Yan ang 4 na kaharian na ginamit ng Diyos. Ang bansang Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Wala nang kaharian. Meron ng kaharian pero doon lang. Hindi man kaharian sa daigdig. Kaya ang tanong, magtuloy pa ba yung plano ng Diyos? Magtuloy. So, gumamit na naman ang Diyos ng kanyang papasukan na tao na may laman at may katawan. Sino ang ginamit dito, mga kapatid? Sino ang ginamit na magtuloy sa mga plano ng Diyos? So, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, na ano ang dala ng ating Panginoong Hesukristo? Ang the kingdom of God o kaharian
ng Diyos. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 8:1. Basa rin. So, ganito po ang mababasa ayon po sa Lucas 8:1. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon Yan. na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. Yan. Siya ang nagdala ng kaharian ng Diyos. Hindi lang siya, kasama niya ang 12. Sino yung 12? Yung kanyang mga 12 apostoles. Yan. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapangaral sa mga bayan at sa mga nayon yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos, bilang siya ay sugo? Yan, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay siya yung pinahiran ng banal na langis. Siya yung pinili ng Diyos na magpahayag ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, hindi man nila ito tinanggap. Naranasan po ba ang ating Panginoong Hesukristo na maghari or bilang Diyos? Umupo bilang Diyos, bilang hari. So, hindi po naranasan. Hindi tinanggap ng mga tao. Kung tinanggap lang sana ang ating Panginoong Hesukristo, doon niya sana itatayo ang panglimang kaharian sa daigdig. Kaya ano ang sinabi ng Diyos? Ayon sa Matthew 21:43. Basa rin. So ganito po ang mababasa ayon po sa Matthew 21 verse 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Yan. alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yun. So, hindi tinanggap. Kaya yung kaharian, kanya sanang itatayo doon, ay kanyang inalis or kanyang kinuha. Diba? Saan ito ibinigay? Ibinigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos. Wala po dyan sa taas. Bansa. Maliwanag po yung nabasa sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi ng Diyos, ayon sa Matthew 6:33, na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Diba? Yan ang utos ng Diyos. Subalit ang mga iba naman, iba yung hinanap. Napakaliwanag po yung utos ng Diyos. Hanapin yung kaharian. So, buti na lang hindi tinanggap. Kung tinanggap lang sana, doon niya sana itatayo yung panglimang kaharian. Subalit hindi man ito tinanggap, kanyang inalis o kinuha, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas
ay ito yung tinukoy ng Diyos. Dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaias 24:15. Basa hari. So ganito po ang mabasa yung sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makapit bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yon ang nabasa sa banal na kasulatan. Kaya yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pwedeng maghiwalay yung Diyos at yung kaharian. Kung saan yung Diyos, andun ang kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya ang Diyos, sabi sa banal na kasulatan, nagpapaluwalhati doon saan? Doon sa malayong silangan. Sabi ng Diyos, kaya nga't luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Mga kapatid, ano ba yung makikita natin doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Kung ating titignan yan sa world map or sa encyclopedia, ay makikita natin yung 4 na bansa. Mga kapatid, 4 po na bansa ang makikita po natin dyan sa malayong silangan. Na ang una ay ang bansang Japan. Yan. At ang pangalawa ay ang bansang Indonesia. At ang pangatlo ay ang bansang Malaysia. At ang pang-4 ay bansang Pilipinas. Yan po ang 4 na bansa na makikita sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Okay, so gawa po tayo ng ilustrasyon upang higit po natin maunawaan or maintindihan, mga kapatid. Okay, so gawa tayo ng ilustrasyon. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel. At ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya ayon sa una naming pagpapatunay, kung saan ang isang bansa ay nadiskubre sa taong March 16, 1521. Yan po ay yung bansa na nadiskubre sa taong March 16, 1521. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay nadiskubre sa taong March 16, 1521? So, hindi siguro, ano?
Kaya mali. Ang Indonesia kaya na-discovery po ba yung bansang Indonesia sa taong March 16, 1521? So, hindi rin. Yung Malaysia, mga kapatid, na-discovery po ba yung bansang Malaysia sa taong March 16, 1521? So, hindi rin po na-discovery yan. Yung bansang Pilipinas kaya, na-discovery po ba sa taong March 16, 1521? Tunay yan, mga kapatid. Na sinong nakadiskubre ang bansa nating Pilipinas? So walang ibang nakadiskubre ang bansa nating Pilipinas. Walang iba ang ating si Ferdinand Magallanes. Yan. Yan ang nakatuklas sa bansang Pilipinas. Kaya dadako po tayo sa pangalawang pagpapatunay na kung saan ay ang isang bansa ay hindi magtataas ng tabak or laban sa bansa. Ang bansa ay hindi laban sa bansa or mangangaral pa man ng pakikipagdigma. Yan ang hula sa banal na kasulatan. Mga kapatid, hindi laban sa ibang bansa. Yan. Kaya ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay hindi laban sa ibang bansa? Matapang na bansa yan. Mga kapatid, ang bansang Japan, lalahanin po ninyo, sa taong 1945, anong nangyari? Dinigma. Diba? Ang bansang Pilipinas. Subalit ang hula ay hindi laban sa mga bansa. Kaya mali. Mga kapatid. Ang bansang Indonesia kaya, hindi kaya laban yan sa ibang bansa? Matatapang na bansa rin yan. Nakikipagdigma rin yan. Oo, kaya yung hula ay hindi laban. Diba? Ang bansa ay hindi laban. Subalit, matapang din to, bansang Indonesia. Mga kapatid. Kaya mali. Ang bansang Malaysia kaya, mga kapatid, ang tanong, ang bansang Malaysia po ba ay hindi nakikipagdigma? Nakikipagdigma rin yan. Matapang rin na bansa yan, bansang Malaysia.
Kaya ang hula ay hindi laban sa bansa. Mga kapatid. Ang bansang Pilipinas kaya, nakikipaglaban kaya sa ibang bansa, mga kapatid? Nakikipagdigma? So, hindi po nakikipagdigma yan sa ibang bansa. Sapagkat may batas ayon sa ating Pangulong Ferdinand Manuel Quezon. Yan ang nagtatag ng batas. Anong batas yan? Yung Article 1 at Section 4. Nang ibig sabihin na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa o mangangaral pa man ng pakikipagdigma. Mga kapatid. Kaya yung hula ay hindi makikipagdigma. Di ba? Nakaakma yung hula ng Diyos, mga kapatid. Na ang bansang Pilipinas ay hindi makidigma laban sa ibang bansa. Kaya, correct. Tama yung hula ng Diyos. Dadako po tayo sa pangatlong patotoo. Na kung saan na ang bansang iyan ay puno ng Diyos-Diyosan. Na ang lupain ni Jacob ay puno ng Diyos-Diyosan. Yan po ang hula ng Diyos. Yung puno ng Diyos-Diyosan. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid? Puno po ba ang bansang Japan? Hindi. Iisa lang ang kanilang pinagsasambahan. Ano sila? Sila po ay mga Buddhism. Di ba? Buddha. Iisa lang. Sila ang mga Buddhism. Mga kapatid. Hindi pa rin ito nakaakma. Pagkat ang hula ay puno ng Diyos-Diyosan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Dito kaya sa bansang Indonesia, puno po ba ng Diyos-Diyosan? Mga kapatid. So hindi. Isa rin lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila ang mga Indonesian. Mga kapatid. Kaya yung hula ay hindi nakaakma. Ang bansang Malaysia, puno po ba ang Diyos-Diyosan? So, hindi pa rin. Isa rin lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila ay mga Taoism. Kaya hindi pa rin akma. Ang bansang Pilipinas kaya, puno po ba ang Diyos-Diyosan? Mga kapatid. Tunay. Bakit ka kung natunay ang bansang Pilipinas na puno ng Diyos-Diyosan?
sapagkat mula apare hanggang ulo, walang bukang bibig, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung hula nakaakma dun sa isang bansa na puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya tunay. So, dadako po tayo sa pang-apat na pagpapatunay na kung saan yung isang bansa ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Yan. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Tunay. Sapagkat kung ating titignan nga sa world map, makikita po natin ang bansang Japan sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya nakaakma yung bansang Japan. Ang bansang Indonesia kaya, mga kapatid, makikita po ba natin yung bansang Indonesia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Makikita pa rin natin yung bansang Indonesia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya yung hula ay akma pa rin. Ang bansang Malaysia, mga kapatid, makikita ba natin yung bansang Malaysia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Andyan pa rin yung bansang Malaysia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Kaya yung hula ay akma. Yung bansang Pilipinas kaya, mga kapatid, nasa malayong silangan po ba yan sa mga pulo ng dagat? Tunay. Makikita pa rin natin yung bansang Pilipinas sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya yung hula ay akmang-akma. Yan, mga kapatid. Kaya ayon nga sa banal na kasulatan sa 1 Corinto 9:24. Basa hari. 1 Corinto 9:24. So ganito po ang mabasa ayon po sa 1 Corinto 9:24. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Yun. Sila pala ang mga bansa na yan. Sila pala ay nagpapaligsahan. Mga kapatid, na iisa lang sa kanila yung mananalo at tumatanggap ng gantimpala. Kaya bilangin po natin kung sino yung nakakuha ng pinakamarami na score, mga kapatid. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Okay, so bilangin po natin yung nakuha nila. Ang bansang Japan nakakuha ng isa, ang bansang Indonesia isa rin, ang bansang Malaysia isa rin, ang bansang Pilipinas kaya, bilangin natin
1, 2, 3, 4. Ang bansang Pilipinas ay nakakuha ng 4 na score. Kaya ang nagwagi, walang iba, bansang Pilipinas. Ano kaya ang kanyang gantimpala, mga kapatid? So, basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 3:12. Kung ano ang kanyang gantimpala. Basa, haray. Apokalipsis 3:12. So, ganito po ang nasusulat. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Yan. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananawag buhat sa langit mula sa aking Diyos at aking sariling bagong pangalan. Yun ang tinanggap ng nagwagi, mga kapatid. Kaya ang nagwagi ay ang bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, saan ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako natatakot or mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay ito yung tinukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga. Bakit nagkakabunga ang bansang Pilipinas? Dumami ang nananampalataya na si Kristo ay tunay na Diyos, mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Nagkabunga sa taong 1523. Diyan ibinigay ang Diyos ang kanyang kaharian sa taong 1523. Bansang nagkakabunga, mga kapatid. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na dito muli itatayo ang kanyang kaharian. Yung panglimang kaharian, wala na po yung kasunod, mga kapatid. Kaya mapalad ang mga Pilipino na dito muli itatayo ang Diyos na kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba, mga kapatid. Okay, so maraming salamat. Ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Sa lahat po na nagsubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, Mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza, sa palatuntunang Consumatum Es. Maraming salamat sa inyong lahat. Subaybayin nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at sa araw ng Linggo sa ganito ring oras. At higit po ako nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Ondok Riam Bonanza. Yan. At ang aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, at ang aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Hari Edgar Palor Ligutom. Kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa Regional Director ng Region 9,
na laging nakasubaybay sa atin. Walang iba, Hari Felix Proseso at ang kanyang buong pamilya. So magandang gabi sa inyo, Hari. Okay, so maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At ang susunod na magtalakay, upang siya naman ang magtalakay or magpahayag, walang iba, Hari Roger Pagumpana.